Isang tower of giraffes ang naabutan kong abala sa pagkain ng dahon gamit ang mahaba nitong leeg. Maging ang mga nalaglag na sanga, di nila pinalampas. Ang isang ito, kailangan niyang bumaba ng husto at ibuka ang kanyang paa para makuha ito. Kaya nilang kumain ng mahigit 40 kilo ng dahon kada araw. Mukha man silang malaya, ang kanilang pagkain kailangan pang hanapin. Lalo na't kakaunti na ito. Sa lugar kung saan dayuhan silang may tuturing, sa isla ng Kalawit. Ang mga giraffe sa Kalawit Safari Park mula pa sa Africa. Lulan ng isang barko, dinala sa Pilipinas ang mahigit 100 hayop noong 1977. Pero ngayon, tanging mga apo na lang ng zebra at giraffe ang natitirang buhay sa kanila. Sa walang hanggang paghahanap nila ng pagkain, ang ilan sa kanila napapadpad sa teritoryong off-limits sa mga giraffe. Nandito tayo sa Sitio Dayundong and dito daw yung mga giraffes dito nagpupunta. Parang ngayon lang ako nakarinig ng giraffe na pupunta ng dalampasigan, ano? Isa si Tatay Onofre sa mga katutubong Tagbanwa na pinaalis noon para bigyan daan ang pagdating ng mga hayop mula Africa. 1986 nang simula silang bumalik sa isla at taong 2010 nang tuluyan na nasa kanila ibinalik ang kanilang lupain. Isang tagumpay para sa kanilang karapatan bilang katutubo. Simula sir na magbalik kami dito, mga 30 taon na. 30 taon? Yan. Ano ito? Yan nga ang bakas niya. Definitely hindi yan baka, hindi yan kalabaw kasi ang laki oh. Giraffe yan. Kita nyo oh, yung kamay ko, kasyang-kasya. Pakay ng mga giraffe puntahan ang aroma, isang uri ng shrub at matinik na halaman. Itong aroma, isa yan sa paborito niyang kainin? Oo, pagkain niya. Ang tinik-tinik niyan, baliwala sa kanya yan? Baliwala yan. Pag iniikutan ito ng dila niya, tapos ganyan niya. Sa layo ng naikutan ng mga giraffe, may ilan na nakakarating na mismo sa komunidad. Sa tangkad nila, wala effect, maging ang mga bakod. Ito pagpasok nila ito nasira. Ito may dugo oh. May dugo ba yan? Baka may sugat ang nakakuha niyan. Ang may sugat dito sa dito. So baka bago pa ito. Magaspang ito oh. Pag gumaganon yung tali na ito, kung may sugat daw sa balugbog yung giraffe, kakaskas, matatanggal yung scab niya. Sa pag-iikot ng mga giraffe, pati ang mga tanim ng residente na mangga at saging kinakain din nila. 7.5 na lang natirang saging kinain ng giraffe. Grabe, hindi niya nakilang panungkit, no? Ang tanim na palay ni Tatay Onofre, damay din sa pagdaan ng mga giraffe. Ang giraffe sana yan sa matigas na tapakan pero itong palayan, putik to hindi ba nababaon yan dyan? Hindi kasi ito parang mabuhangin siya, hindi ganong maputik. Ang mga residente halos walang magawa sa tuwing binibisita sila ng mga giraffe. Kung sinaktan pa namin yan, sa tagal namin, sana yan ubos na. Sa 30 taon sobra na kami dito, kung sinaktan namin yan, mayroon pang maiwan, iilan lang yan. Ang mga residente, matiyagang binabantayan na lang ang kanilang mga pananim hanggang umalis ang giraffe. 3 beses kada linggo raw sila kadalasang nagtatagpo. Sa gitna ng masukal na gubat, susubukan naming hanapin ang giraffe na salarin sa tanim ni Tatay Onofre. Nagpalipad kami ng drone sa pinakamataas na burol. Ano kaya yan? Una naming namataan ang mga zebra na nanginginain ng damo.
So, kung kita natin yung zebra, hindi malayong makita natin yung giraffe. Oo. Yung giraffe, kulay lupa. Yun! Giraffe! Oh my God! Uy! Tumingin! Isang dambuhalang lalaki o bull na reticulated giraffe. Yan, no? Yung kulay. Grabe, oh. It's a bull. And, amazing, you know? May tinitignan siya dito. Nakikilala mo ba yung giraffe na yan? Isa ba yan sa mga bumibisita sa mga taniman nyo o iba yan? Yan. Ang isa na yan. Siya yan. Parang aligaga siya, oh. Ang ganda naman ng kulay niya. Napansin ng giraffe ang aming presensya. Kaya nagtago ito sa puno at kalahati lang ng kanyang katawan ang nakasilip. Tila sinusukat ang bawat galaw namin. Hanggang sa tumakbo ito palayo. Sinundan namin ang giraffe. Maya-maya pa, nakabuntot na sa kanya ang dalawang zebra. Sa Africa, makikita rin na palaging magkasama ang dalawang species na ito. Ang tawag dito ay mixed species effect, isang alyansa na nabuo sa pagitan ng dalawang uri ng hayop para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Giraffe ang nagsisilbing watchtower at intel naman ang mga zebra. Sa oras na maging aligaga at tumakbo ang giraffe, alam nilang may paparating na panganib. 12 sa mga giraffe sa Kalawit Safari Park, sanay sa mga turista. Sa katunayan, may pangalan pa ang mga ito at kabisado ito ng animal keeper na si Hilario. Parang pag tinignan ko, pare-pareho lang itsura. Ano ba yung difference? Baga sa ano po, familiar na sa akin ang mga lahat ng mga katawan nila, yung mukha nila, familiar sa akin kahit nakatalikod sila. Parang mukha ng Oo, tao parang pag mukha, nakita mo rin. oo. Ang early bird sa lahat, si Jim, ang alpha male giraffe. Siya ang hari sa mata ng mga giraffe. Isa sa mga Pinakamatanda pinakamatanda po. Yan yung walang makapalag dyan na, na bull, ano? Halos hindi naman mawalay sa isa't isa ang mag-inang sina Alfaro at Amore. Si Alfaro, kilala bilang pinakamabait na giraffe ng safari. Siya rin ang pinakapaborito ni Hilario. Ito kasi si Alfaro, kaya nasabi kong mabait kasi ito dito na rin lumaki. Mula pagkabata, yung ipinanganak siya kasi malapit lang pinanganak ng nanay niya dito. Nahawakan siya. Kasama niya ang mag-iisang buwan pa lang na supling na si Amore. Palakad-lakad at paikot-ikot ito. Hanggang sa dahang-dahang lumapit sa amin si Amore. Hello! You're so cute, ha? Alfaro, you're a good girl, ha? You're a good mother. Agad na nilapitan ni Alfaro ang kanyang anak. Sinigurong walang banta ng panganib mula sa amin. Sina SMP at Miller naman mukhang naglalambingan. Kahit may mga bisita, walang awat sa trip nila. Nagpapakiramdaman. Hanggang sa naghahampasan na sila ng kanilang ulo at leeg. Ang tawag dito ay necking. Ganito mag-away ang mga giraffe. Ang mahabang leeg ang nagsisilbi nilang armas. Pero ayon sa animal keeper na si Hilario, nagpa-practice lang daw ang dalawang ito.
dahil isa sa kanila ang pwedeng humamon kay Jim para sunod na maging leader. Pagtalikod ng dalawang giraffe, napansin kong may malaking sugat sa puwet ang isang mas matangkad. Kaya isa si Miller sa ipapasuri ni Hilario sa akin. Mayroong lumaban ng matindi dyan kay Miller, pag natamaan yung pit, Takbo na. tatakbo na po. Regular na may nagsusuring veterinaryo sa mga hayop ng safari. Pero dahil sa laki at namamagang sugat ni Miller, kailangan na siyang matignan. Pwedeng itong lumala at kumalat ang impeksyon at tuluyang manghina si Miller. Kaya nagkasaagad kami ng medical mission kasama ang Provincial Veterinary Office ng Palawan para sa mga giraffe. Dahil higante ang mga pasyente namin. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.